Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Bamban Mayor Alice Go sinagot ang mga kontrobersiya laban sa kanyang pagkatao. Iba pang senador nagbitiw na sa kanilang mga pwesto. Pilipinas nananatiling low risk sa COVID-19 ayon sa DOH. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi po ako spy. Yan po yung masakit po sa akin na tinatawag po akong spiya. Yan ang pagdidiin ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa kanyang eksklusibong panayam kahapon, May 20, matapos niyang sagutin ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Tila mas naging madrama pa ang mga tagpo sa pagkatao ng mayora matapos niya ring isiwalat ang katotohanan tungkol sa totoong ina nito. Ang nanay ko po ay dati po nila kasambahay. Pagkatapos po ako nailuwal po, binigay po ako sa tatay ko. Samantala, itinanggi din ng mayora na may kinalaman siya sa iligal na operasyon ng Pogo sa Baofu compound na sakop mismo ng kanilang munisipyo. Sa kanilang opisyal na statement sa isang social media platform, sinabi nitong wala siyang natanggap na anumang report tungkol sa iligal na aktibidad ng Pogo bago pa to sinalakay ng mga otoridad. Sa panghuli nitong salaysay, nagpasalamat siya sa suportang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga kababayan sa gitna ng mga kontrobersiya. Matapos palitan ni Senator Francis Escudero si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Senate President, nagbitaw rin sa kani-kanilang mga pwesto ang iba pang mga senador. Sa plenary session kahapon May 20, iniluklok bilang bagong Senate President Pro Tempore si Senator Jinggoy Estrada kapalit ni Senator Loren Legarda, habang pinalitan naman ni Senator Francis Tolentino si Senator Joel Villanueva bilang bagong Senate Majority Leader. Tatayo naman bilang bagong head ng Senate Committee on Accounts si Senator Alan Peter Cayetano kapalit ni Senator Nancy Bina. Nagbitiw rin sa pwesto si Senator Sonny Angara bilang chairman ng Committee on Finance na papalitan naman ni Senator Grace Poe. Ang naturang ouster plot laban kay Zubiri at reshuffling sa Senado ay naging usap-usapan na mula pa noong nakaraang taon. Nananatiling low risk sa COVID-19 ang lahat ng rehiyon sa bansa sa kabila ng bahagyang pagtaas ng mga bagong kaso at pagkakadetect ng bagong variant sa ibang bansa. Ito ang isinaad ng Department of Health o DOH ngayong araw. Batay sa datos mula sa World Health Organization o WHO, sinabi ng DOH na may 3 bagong variants na minomonitor ngayon. Ayon pa sa kagawaran, kinakailangang sumailalim pa ito sa further assessment upang matukoy ang transmissibility at kapasidad nitong maiwasan ang immune response ng katawan. Mula May 7 hanggang 13, nakapagtala ang DOH ng 877 na bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa na may average na 125 cases na nare-report kada araw. Gayunpaman, hindi inirerekomenda ng kagawaran ang paghihigpit ng travel regulations at nananatili umano ang close coordination nito sa international health authorities. Para sa Kidlat News Update, Renz Zelenon, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.